Okay. Alam niyo, may mga sakit po na hindi kayang pagalingin ng siyensya. Sabihin sa'yo, positive naman lala, ba't may sakit ka? Kasi ang espiritu po, nagbibigay din ng sakit. Kaya lang, yung iba, dahil gustong gumaling, lumalapit din sa mga kung ano-anong espiritu. Isa lang po yan. Manggagaway, mangkukulam, albularyo, ano pa yung mga tawag doon? Mambabarang. Kasi may mga espiritu yung alaga, kaya meron silang kapangyarihang magpagaling. Pero mga small spirit yon. Ang masama, bad spirit yung iba. Iba tinatawag nilang white spirit. Pero ako, lalapit ako sa Supreme Spirit, ang Panginoon Diyos, na ang spiritong ito na nagkatawang tao, at si Jesus yun. At si Jesus, dinemonstrate niya na nagpapagaling siya. At nang umakyat pa siya sa langit, sabi niya, magagawa ko'y magagawa niyo rin. Kaya binigyan niya ng delegation ang Kristiyano na magpagaling sa pangalan ni Jesus. Kaya ako, lalapit ako sa Supreme Spirit, nasa mga small spirit, white spirit, black spirit, ano ng spirit. Huwag na po kayo lumapit sa mga spiritong yon. Hello? Eh ba, gumaling lang, pupunta pa ron. Pero dadaling kayo niyan sa impyerno. Dahil nagsiselos ang Diyos. Ang Diyos ay siloso. Andito ako, ba't lalapit ka pa dyan? Ako magpapagaling. Kaya praise God, ang Panginoon, Diyos, sa lahat ng relihiyon, sige pag-aralan nyo, anong Diyos ang nagpapagaling sa kanila? Puro lang samba. Magpangalan kayo ng Diyos sa anumang relihiyon, walang sinasabing sila'y nagpapagaling. Maaari, sabihin, baka sakali pa nga na magdadala sa kanila sa kabilang buhay. Yun lang. Pero hindi pa tiyak. Hindi pa tiyak kung talagang totoo yung sinasabi nila. Pero dito, bumaba na ang salita ng Diyos na nagkatawag tao. Sabi, sa tahanan ng aking Ama, maraming bahay. Literal na nagsabi. Pero yung ibang relihiyon, ang sinasabi, kung ano-anong gagawin pa para lamang mapunta sa walang hanggan. Pero dito simple lang. Sabi niya, tanggapin niyo ako at kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakasimple lang. At meron pang pakagalingan, meron pang pagpapala, meron pang katalinuhan, lahat na binibigay ng ating Panginoon Diyos. Kaya saan pa, no? Saan pa? Doon ako sa Panginoong Jesus. Okay, sige po. Ating pumbuksan ang ating Biblia sa Hebreo. And this time, basahin naman natin ang Hebreo 12. Pero may paalala sa atin. Hebreo 12. Ayan, basahin muna natin ang teksto na to mula sa 12 hanggang 29. Hebreo 12. Okay. Bagong tipan po, Hebreo. Bandang huli yun. Tapos, chapter 12, verses 12 muna. Babasahin ko yung verse 12, kayo verse 13, hanggang matapos natin ang verse 29. Maganda yung binabasa natin yung buong passage po. Okay, ready? Anyway, nilaan na rin namin na mabasa nyo sa screen ang English version. Ako, babasahin ko na lang sa Tagalog. Pero habang binabasa natin to, basahin natin na nagmumula sa ating puso. Okay. Okay. Announcement lang, may 2 upuan pa po dito. Baka may nakatayo dyan sa likod ng pinto. Wala na? Okay na, sige. Sige po, ito ang sabi. Kaya't palakasin nyo ang inyong lupaypay na katawan at ipunin ang nalalabi pang lakas. 13 kayo. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito.
Pag-ingatan nyo, huwag makiapid ang sino man sa inyo o magpawalang halaga sa mga bagay na espiritual. Tulad ni Esau, ipinagbili niya ang isang pinggang pagkain ng kanyang karapatan bilang panganay. 17 kayo. Hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin. 19 kayo. Sapagkat hindi nila mabata ang utos na ito, ang sino man tumapak sa bundok kahit hayop ay babatuhin hanggang sa mamatay. 21. Ang nilapitan nyo ang bundok ng Sinai ay Sion, at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. 23 kayo. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at sa dugong nabubo na isinisigaw ay kaiba sa sinisigaw na dugo ni Abel. 25 kayo. Dahil sa kanyang tinig ay nayanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan pang yayanagin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. 27 kayo. Kaya tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos na sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. 29. Napoy. Okay. Praise God. Kayo ba sinusubaybayan niyo yung ni Angelica Zambrano? May pangatlong vision siya. Sino rito yung nakakaalam ng vision ni Angelica Zambrano? Pakitaas ang kamay. Ay, kayo lang. Sino rito may internet? May internet kayo? Pakitype nyo nga sa Angelica Zambrano, Zion Zambrano. At panoorin niyo yung kanyang vision. May una siyang vision, pangatlo. Pangalawa, panguna, testimony talaga. Talagang literal na dinala siya sa langit at sa lupa. Then may pangalawa, yung pangatlo. Yung pangatlo, gusto kong isalaysay naman sa inyo. Kaya challenge ko sa kayo, no? Kung kayo may mga internet, panoorin nyo minsan o basahin minsan ang patotoo ni Angelica Zambrano, letter Z. Zambrano. Okay? Totoo po to. At hindi lang siya kasi kung siya ay naluloko o siya ay gawa-gawa niya lang, hindi lang ganun eh. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Marami po. Nako-confirm. The same. Meron sa Korea, meron sa Europa, meron sa Amerika. Kaya lang siya talaga bold at iba rin naman yung pinakikita sa kanya. Kasi ang Panginoon, iba-iba ang manifestation sa atin. Pero isang espiritu yan. Okay?
Kaya nitong pangatlo, meron akong gustong i-share sa inyo na sinabi ni Jesus nung siya'y pangatlong dinala sa isang vision sa impyerno. Kakatakot naman to. Impyerno. Okay. Ito po. Sige, pakibukas mo nga. Sabi ni Jesus, do you know which commandment my church has forgotten? Some think is love. Others think of faith. The forgotten commandment within the church is holiness. My word says, be holy, for I am holy. Sinabi niya rin, maging banal kayo. Maging si ang Diyos, sabi, huwag kayong lalapit sa akin dahil ako ay banal. Kahit tao, hayop, papatayin kapag lumapit sa akin. Talagang banal ang Diyos. Galit siya sa hindi banal. What is holiness? Napag-aralan na natin to. Holiness is the totality of positive virtue. Totality. Nandiyan na yung love, faith, lahat na. Kabutiang asal, lahat. That is holiness. Isa naman separated. Above everything. Kaya sabi ni Jesus, nasasaktan ako. May isang bagay na nakakalimutan minsan ng church na i-emphasize, and that is holiness. And then, bakit holiness? Bakit tayo ine-emphasize niya rin ang holiness? Kasi hindi ka pwede pumunta sa langit kung hindi ka dito sa lupa, hindi mo na practice. Bakit? Pakibukas mo nga ulit. Ito pangalawang sinabi ng Panginoon sa vision. What people did on earth, they continue to do this in this place. O sa langit. Kaya kung ikay mapangayaw, hindi ka pwede sa langit. Kung ikay mapagmura, hindi ka pwede sa langit. Kailangan baguhin mo yan. Bawal nga, hindi nga pwede. Kaya kung ano yung ginagawa daw dito sa lupa, dala-dala pa rin sa kung saan ka pupunta. At hindi pwede ang pagmumura, doon dapat ka sa impyerno. At nakita ng Diyos na kung ano yung ginagawa nila, maging preacher po, masakit. At mamaya, matatalakay natin. Sabi, dadaling kita sa puso ng hell o Hades. Iba pa yung lake of fire sa Hades. Ay, ang sakit. Parang ayoko maniwala. Ang nakalagay daw sa puso, kasi yung Hades, ang baka ng mga patay. At doon nakita ni Zambrano, dalawa. Isang itsurang dal, parang manika. Yun ang Hades. So may katawan. Nasa ilalim niya ang lake of fire. Yun yung patayan ng mga espiritu. At yung Hades o hell, sabi niya, dadaling kita sa puso ng hell. Ha? May puso ang hell? Oo. At nakita niya rin lahat pala ng Kristiyanong hindi katanggap-tanggap nandun. So sabi niya, ito ba't nagpipreach? Kasi yan ang ginagawa niya. Pero sa puso niya, siya ay respecter of person. Parang hanggang ngayon, nagpipreach pa rin siya. Pero sa puso niya, wala talaga ako. Ginagawa niya lang to sa kanyang sariling kapakanan. So in heart of hell, ang masakit, parang ayoko maniwala eh. Nasa puso. Ba't nasa puso pa? Pero may pag-asa din po, no? Kasi sa bandang huli, ang Panginoon, mamimili pa rin siya. Nung binuksan ang dagat at ang hell, namili pa rin siya ng maliligtas. No? Nandun eh. Nasa Revelation. Binuksan niya ang Hades. Nagligtas pa rin pala siya. At meron siyang, bukas naman ang dagat sa lupa. Nagligtas pa rin siya. So may mga pag-asa pa rin. Pero at this time, naghihirap sila. I do not know, but this is Revelation. So ito yung mga Christian na sa puso ng Hades at nakita niyo yung Hades, itsurang manyika. So buhay ito. Ambakan siya ng mga kaluluwa na namatay, o mga taong namatay, kaluluwa nandoon. At ang heart ay mga taong dating Kristiyano kasama minister. Kasi meron daw, ito yung mga nakakadumi sa kanila. May mga taong respecter of person. Mas lalong ginagalang nila, may mga pera.
Yung mga may kaya, pero yung mga aba, wag na lang yan, iba na lang mag-preach dyan. Tapos, yung mga kumakanta ng rock music, yung mga nagra-rap, ayaw din pala ng Panginoon, lalo na dito sa altar. Yung mga hindi na maganda talaga daw. Kasi ang sabi ko, worship me in spirit and in truth, not in rap, not in rock. Tapos ito masakit. Yung adultery tsaka fornication, talagang ayaw ni Lord yan kasi nasisira. Adultery pag may asawa ka, fornication kapag wala ka pang asawa. Praise the Lord. Ang hirap din minsan pigilin, no? Kaya sabi ng Panginoon, kung gusto mo na rin naman, mag-asawa ka na at gawin mong legal. Tapos yung drunkenness, yung vices. Meron pa pastor, mahilig maglaseng. Ay, nandun daw sa heart ng unheeded call. Ito, yung mga tinatawag na, tigas pa ng puso, na gustong tinatawag na sa ministry, ayaw pa. Lord, bata pa ako. Eh, nung nagtrabaho na, Lord, may trabaho ko. Nung nag-asawa na, Lord, may asawa ko. Nung tumanda, Lord, yung mga apo ko. Eh, nung mamamatay na, wala na. Kasalanan din pala yun. Kristiyano na to. Tapos, yung mga double-minded, yung mga pabago-bago isip, nagpapapray sa Panginoon, tapos babalik sa albularyo, talagang hindi kayo maliligtas dyan. Pabago-bago isip. Tapos yung mga grievance, yung mga murmuring, yung mga maraming reklamo, kasalanan din pala yun. Yung nagsisuicide, basahin nyo, panoorin nyo sa YouTube o kaya basahin nyo. I-type nyo, Angelica Zambrano. Yung mga nagsisuicide, yung mga nagbibigay ng division sa church, yung mga nagchichismis, Allah. Oo. Yung mga naninira. Oo. Talaga. Oo. Yung mga nag-aagawa ng members. Yung mga naninira ng ibang church. Allah, lagot. Kala nyo, ligtas na kayo. Yung pala, ayaw pa rin pala ng Panginoon yun. Tapos yung may mga galit sa puso. Ayan, kaya sabi ni Mami, laging wala tayong sama ng loob. Ayaw din ng Panginoon yun. So ito yung nagpaparumi. Ito yung hindi nagbibigay sa atin ng kabanalan. Kaya minsan sabi niya, sa church nakakalimutan talaga holiness. So, ito ang mga bagay na ayaw sa atin ng Panginoon, sa buhay natin, sa puso natin, sa isipan natin. And don't forget, God is a consuming fire. Verse 29. Anong implication nun? God is a consuming fire. It's true, God is love, full of love. But He is also a jealous God. Nagsiselos siya. Meron bang nagsiselos na yakap-yakap pa rin niya yung sinagseselosa niya? Hindi. Nagsiselos lang nga eh. May sama ng loob eh. Ayaw niya. At sinabi niya talaga ng Panginoon yun, ako'y siloso. Oo. Exodus. Inamin niya na siya'y siloso. He is full of love, pero siya ay siloso. Kaya pag hindi niyo siya pinakikinggan, nagsiselo siya. It's true that God is love, but hindi niyo maalis, God is also a judge of the living and the dead. Judge din siya, equal yan. He is love, He is also judge. Kaya si Kristo po, kailangan niyang mamatay dahil ang totoo sa langit, hindi niya pinatatawad ang kasalanan. Dahil kung napapatawad niya ang kasalanan, sana ang mga anghel may kaligtasan. Tayo naligtas, kailangan munang may mamatay. Namatay si Kristo para sa atin, para lamang tayo mapatawad. Sa langit po, walang kapatawaran ang kasalanan. Kaya nakakatakot po. Kaya mga devil, galit na galit, hindi na sila mapapatawad. They are former angels. Ang gusto na lang nila, mang-akay ng kasama nila sa impyerno. And we are privileged, we have forgiveness
through Jesus Christ. Kailangan pa talagang mamatay ni Jesus. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi. Si Jesus man, hiniling niya sa langit, Lord, ayoko nito. Kasi papatayin talaga siya. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo. So, hindi pumayag ang Ama. Palagay niyo kaya ang Ama hindi masasaktan sa nararamdaman ni Jesus? Narasasaktan din. Pero He need to die kasi hindi pwedeng patawarin ang kasalanan sa langit. Walang kapatawaran sa langit. God is love, but He is also a judge. He is a lover, but He is also an avenger. Nabasa sa Bible yon. Ako ang gaganti. He is a father, but He is also a disciplinarian. He is a creator, pero siya rin ang destroyer. Naninira din siya sa mga ayaw niya. Kaya balance po. And holiness, yun, kaya nga may holiness. Matakot tayo sa Panginoon. And at the end, sabi niya, He is a consuming fire. Ano ibig sabihin ng consuming? Iko-consume ka talaga. Tutupukin ka talaga. You see? Papatayin ka talaga. He is a consuming fire. So when we sin, paano kami mga kasalanan? He hates sin, but He still loves the sinners. Mahal pa rin talaga tayo. And that is a privilege. Ganun kalaki ang pag-ibig niya sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya kung mahal niyo, sinasabi niyo, confess niyo ang Panginoon na mahal niyo, ipakita niyan sa inyong buhay. Huwag lamang sa labi. At lahat ng naisin niyong maging maligaya, ibibigay niya yan. Noon, iniisip ko, siguro masayang magkaroon ng girlfriend. Oo, kasi naiinggit ako eh. Hindi ako nagka-girlfriend. Okay. Pero hindi pala yun ang kasiyahan. Siguro masaya yung nagiinuman. Pero hindi ako natutong uminom. Ang nakita ko masaya yung ikaw ay lumalapit at tumutulong. Doon ko nakita ang kasiyahan. Minsan mali yung objective natin ng kasiyahan. Siguro maganda yung yung meron kang magagarang gamit. Pero mas maganda yung naglilingkod ka pala sa Panginoon. Mali lang kasi yung point ng ating kasiyahan eh. Kaya minsan, kung mali ang point ng inyong kasiyahan, doon nasisimula ang kasalanan. Pero mahal pa rin kayo ng Panginoon. Amen? Kahit anong kasalanan nyo, mahal pa rin kayo ng Panginoon. Pero wag natin abusuhin. And that comes in holiness. So listen to His conviction, verse 25. Makinig kayo kapag kayo kino-convict. Don't harden your heart. Wag niyong tigasan ang inyong puso. Don't rationalize, wag niyong irrationalize yung bang, anyway, lahat naman gumagawa ng masama. Hindi ganon. Don't be wise in your own eyes. Siguro naman, naunawaan ng Panginoon. Don't compare with others. Ba't sila? With sinners. Ba't sila mas masaya kaysa sa akin? Bakit sila mas may pera kaysa sa akin? Huwag niyo kukumpara yun. Iba ang gagawin sa inyo ng Panginoon. Bakit ang mga non-Christian, parang mga malulusog pa sila? Parang masaya. Do not compare. Listen to the conviction. Don't compare with sinners. Don't change love for God for enjoyment of lust. Huwag niyong ipagpalit ang pag-ibig ng Diyos sa laman ninyo. Parang si Esau sa Hebreo. Alam niyo ang kwento ni Esau? Si Esau kasi, siya ang panganay, siya dapat magmamana ng pagpapala ng kanyang ama. Ngayon, gutom na gutom siya, kasi spiritually, siya dapat ang bibigyan ng pagpapala ng lahat, physically, mentally, at spiritually. Meron siyang kapatid na kababata, nagluto si Jacob, yung batang kapatid, ng masarap na pagkain. At nadaanan niya to. Bigyan mo nga ako niyan, sabi niya sa kapatid niya na kababata. Ayoko nga. Ako nagluto eh. Sige na, bigyan mo ako. Bibigyan kita, pero sabihin mo sa akin sa harap ko, yung iyong karapatan bilang pangana, yung pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos, ibigay mo sa akin.
Oo ba? Kailan ko pa yan makakamit? Kailan ko pa yan may enjoy? Mas may enjoy ko ngayon yan kasi gutom na gutom ako. Di ba ganon? Kung ano yung nararamdaman nyo, minsan yun ang sinusunod nyo. Pero don't forget, meron pang naghihintay na mas maganda, mas masaya. Gustong-gusto mo na. Pero ang Diyos, meron din gusto para sa atin. Sundin natin yung gusto ng Diyos. Kasi mas maganda yon. Kaya si Esau, gutom na gutom. Aanin ko ba ang kabusugan ko sa Diyos kung ako'y mamamatay? Nagdahilan pa siya, nagrationalize pa siya. Sige, yun na yung pagpapala ng Diyos sa'yo. Akin yan. Pinagpalit. Ang nangyari, siya ay tinakwil. Siya ay naging mababa. Siya ay naging nawala na sa history. Wala nang history wala nang pagpapala. Hindi nyo na makikita sa mapa kung may Esau pa. Pero ang Israel, si Jacob, from Jacob naging Israel. Hanggang ngayon may Israel. Kasi pinagpala siya ng Diyos. Ngayon, ini-enjoy niya for eternity. Samantalang si Esau, na-enjoy niya lang for a moment. Sa loob lamang ng kalahating oras, siguro tinikim-tikim pa niya yan sa kalahating oras. Actually, makakain lang yan ng 5 minutes. Pinatagal pa niya siguro ng kalahating oras. Pero ito, si Israel, naniwala siya yung pagpapala kahit di pa nakikita, gusto niya to, akin to. At tunay nga, binigyan siya ng pagpapala pang walang hanggan. So kung may nafe-feel kayong alam nyong masama, ayaw ng Panginoon, huwag nyo nang gawin. Sundin nyo ang kalooban ng Diyos. So listen to His conviction. Minsan, may tinatawag tayong konsensya, di ba? Yes, may konsensya tayo. At yan naninirahan ng Espiritu ng Diyos. Kaya meron din tayong tinatawag na, hoy, walang kaluluwa yan. Kasi wala na yung awa, wala na yung spiritual na feeling. Pero hanggat may conviction kayo, hanggat nararamdaman nyo ang tinig ng Diyos sa puso nyo, pakinggan nyo to. Totoo yan. Sa non-Christian, tawag nila konsensya. Sa atin, ang tawag natin, conviction. Pero iisa lang yan. Listen to the voice of God. At sabi niya sa verse 25, kapag hindi kayo nakinig, ano sabi ron? Kapag hindi kayo nakinig, hindi kayo mapapatawad. Kung ang mga tao nga, nung unang panahon, kapag sinabi ng propeta, gawin nyo to, at hindi nila sunod, pinarurusahan. How much more ngayon ang nagsalita ay ang galing sa Diyos. Itong pinag-aaralan natin, ang Panginoong Hesukristo nagsalita na, at ang Espiritu Santo nagsasalita rin sa inyo. Kapag di nyo yan pinakinggan, sabi sa verse 25, you better listen to Him. Maring di kayo makinig sa akin, pero habang ako nagsasalita, ako ginagawa ko lang ang part ko. Pero iba pa yung nararamdaman nyo. Makinig kayo dyan. Makinig kayo sa nagsasalita. Will be punished, sabi dito. At kapag kayo nakinig, wow, God loves you. Still, God loves you. Yayakapin ng Panginoon. Yayakapin kayo ng Panginoon. Kung hindi kayo nakinig, yayakapin pa rin naman kayo eh. Pero kung aayaw-ayaw nyo, sa palagay nyo, kayo nakasabit siya sa inyo? Hindi ayaw niya sasabit sa inyo. Hindi pwedeng sumabit si Jesus. Alam niyo ba yung mga taong ayaw magpakawala, di ba sumasabit? Sige na, wag mo ako iwan, sasabit-sabit pa. Wag niyo akong iwan hanggang madapa-dapa. Hindi gagawin ni Jesus yan. Nakakahiya naman. Minsan lang kayo yakapin at yayakapin pa. Pero kung aayaw-ayaw kayo, ayaw niyo makinig, palagay niyo kaya sasabit ang Jesus, ang Panginoong Jesus? Hindi. Masamang espiritu, baka sumabit-sabit pa sa inyo. Sasabit-sabitan na kayo ng masamang espiritu. Pero ako, I want God. I want Jesus Christ. I want His hug. Gusto ko yung pag-ibig niya. Gusto ko maging sweet sa Kanya. Pero kapag merong mga bagay na hindi niya gusto, no? Parang bumabagsak na bato, boom, lalayo ka na. Kasi ayaw niya nun Worship God according to what pleases Him.
with reverence. Verse 28. Sabi niya, kung sasamba kayo kay Jesus, iibigin niyo siya. Meron din naman paggalang with reverence. When you come to worship Him, your heart must be clean. Yung motive niyo dapat tama. Ang buhay niyo dapat example. At ang ginagawa nyo dapat edifying sa iglesia. Kahit na sa ating pagkanta, kahit na sa ating pag-upo dyan, maaring maganda nga ang inyong damit, pero ang puso nyo naman, iba motibo, hindi rin kalugod-lugod sa Panginoon. Sana ang nararamdaman natin ay pag-ibig sa Panginoon, hindi obligasyon. Sana ang nadarama natin sa pag-awit ay pag-ibig sa Panginoon. Hindi dahil sa nakikisama lang tayong umawit. So worship God according to what pleases Him with reverence. Verse 28. And you cannot be saved without holiness. Kaya nga dun sa vision ni Zambrano, isang bagay ang minsan ang nakakalimutan ng church na emphasize, holiness. Remember Mateo 7:21-23. Totoo po to, si Jesus nagsabi, may maraming naglapitan sa Kanya, Lord, Lord, nagpagaling ako sa inyong pangalan, nagprophesy ako sa inyong pangalan, kaya lang tinoplak sila ni Jesus. Hindi ko kayo kilala. Mapaggawa ng masama. Lord, nag-prophesy ako sa inyong pangalan. Nagpagaling ako sa inyong pangalan. Nag-preach ako sa inyong pangalan. Nag-share ako sa inyong pangalan. Hindi ko talaga kayo kilala. Ang tina-emphasize dito ng Panginoon is still holiness. Gawin natin ang bagay sa ayon sa kanyang kalooban. Yung iba naman, sumobra naman, ayaw na mag-preach, ayaw na magpagaling, kasi sa demonyo daw yan at ayaw ng Panginoon. Iba naman, ayaw na mag-prophesy, kasi ibang espiritu yan. Iba naman yun, hindi ito tinutukoy. Tinutukoy dito ng Panginoon. Gagawa tayo sa Panginoon para sa Kanya, hindi para sa ating sarili. Sabi rin niya sabi niya sa mga disipulo niya, Lord, meron doon nagpapagaling, meron doon nagbabautismo sa pangalan niyo, pero hindi natin kasama. Hayaan nyo sila. Dahil sila'y kakampi natin. So, inaalaw niya naman lahat yan. As long as it is for Jesus Christ. The gift of the Spirit is different from the fruit of the Spirit. Yung tinatalakay dun sa Matthew 7:21-23, meron silang gift of the Spirit, but they don't have the fruit of the Spirit. Ang gift ng Spirit is for the ministry. Kailangan natin to para ma-sharean, para ma-minister ang pangailangan ng bawat isa. Pero ang fruit of the Spirit, that is the measurement of our work to salvation. Yan yung tinitignan ng Diyos para tayo ay maging karapat-dapat o hindi. Kaya dun sa Matthew 7:21-23, they might have the gift of the Spirit, talagang nagmamanifest sa kanilang spirito, pero they denied the fruit of the Spirit. Dapat dalawa yan. We must have the fruit. Ano ba yung fruit of the Spirit? Love, joy, peace, long-suffering. Yun ang pinaka-mahirap eh. Long-suffering. Talagang long eh. Ano ba? Gentleness, goodness, meekness, and temperance. Praise God. And verse 24, praise God. Come to Jesus and enjoy His holiness. Iba yung tawag ng dugo ni Abel. Doon nung namatay si Abel sa kanyang kabutihan, ang hinihingi ng dugo ni Abel, Lord, paghigantihan niyo ako. Lord, parusahan niyo ang gumawa nito. Pero si Jesus, iba po. Ang dugo ni Jesus ang sinisigaw, forgive them and make them holy. Kaya doon, ibinanggit, iba yung sigaw ng dugo pagkamatay ni Abel at iba yung pagkamatay ni Jesus. Dahil ang dugo ni Jesus, yun ang nagpapalinis sa ating kasalanan. Yun nagpapatawad sa ating kasalanan. Kaya nga, anuman ang kasalanan natin, napapatawad na. Nalilinis na tayo.
at nagiging banal. And that is our holiness. Hindi sa gawa natin, hindi sa sarili natin ang righteousness. Ang righteousness ay sa magitan sa ginawa ni Jesus para sa atin. So we owe everything to Jesus. Jesus is our joy, our life, our inheritance, and our holiness. Kaya anumang bagay na ginagawa natin nang wala si Jesus, anumang bagay na ginagawa natin na hindi para kay Jesus, anumang bagay na ginagawa natin na hindi galing kay Jesus, at anumang bagay na ginagawa natin hindi kalugod-lugod kay Jesus, ay evil sa kanyang paningin. Kaya lahat ng ito ay dapat ginagawa natin kay Jesus. Paano yung para sa ating sarili? Meron si Jesus para sa atin. So gusto nyo bang ipagpalit ngayon ang kunong meron kayo na ninanasa sa gusto ni Jesus? Gusto nyo bang ipagpalit ngayon kung ano yung mga pangarap nyo, mga nasa nyo, mga naisin nyo, ibigay kay Jesus? At handa naman ba kayong tanggapin kung anong bibigay sa inyo ni Jesus? Exchange kayo. Dahil hindi nyo kayang iligtas ang sarili nyo, siya lang makakaligtas. Hindi nyo kayang gawing banal ang inyong sarili, siya lamang ang nagpapabanal. Kaya naman ako meron, nais ko ibigay kay Jesus at hihintay ko kung anong bibigay niya sa akin. Sinong may gustong ganong gawin sa mga sandaling ito? Kaya nyo exchange? Sino magsabi, Lord, exchange tayo. Magsitayo.